Multiplication in fraction. Itong multiplication in fraction, isa ito sa pinakamadali. Kasi kung papansin ninyo, pagtatabihin lang natin yung dalawang numerator, then over, pagtatabihin din natin yung dalawang denominator, tapos i-multiply natin sila. Tapos, after natin ito ma-multiply, saka natin siya isi-simplify. So, ganun lang siya. So, ito. Meron tayo ditong practice problem. Ayan. So, try nyo muna siya sagutan. Tapos, pause nyo muna. After nyo masagutan, saka natin siya sasagutan. Okay na ba? Sagutan nyo na ba? O, sige. Proceed tayo sa number 1. 2/3 times 4 over 7. So, ang gagawin natin, ganun lang. 2 times 4, yung dalawang numerator, over yung dalawang denominator, 3 times 7. Tapos yan, multiply lang natin sila. 2 times 4 is 8, 3 times 7 is 21. Ito, wala na siyang pwedeng i-simplify, so ito na yung final answer natin. O, dito naman tayo. Number 2, 5 over 8 times 16 over 25. So, ganun ulit. Pagtabihin natin dalawang numerator, then 8 times 25 naman sa baba. Sige nga, 5 times 16 ilan? That is 80. Then 8 times 25 is 200. Tapos isi-simplify natin yan. Paano natin isi-simplify? Hanapin natin yung GCF. So anong GCF niyan? Greatest common factor. 40. Tama? So yung i-divide natin both sides, yung numerator at saka denominator sa 40. Yan, divide natin. So, 80 divide by 40 is 2. 200, ito, divide by 40 is 5. So, ang sagot ay 2 over 5. Dito naman tayo sa number 3. 9 over 10 times 5 over 18. So, ganun ulit. 9 times 5 over 10 times 18. Tapos, ilan yan? 9 times 5, 45. 10 times 18, 180. Tapos, hanapin uli natin yung GCF, greatest common factor. Anong greatest common factor niyan? 45. So, i-divide natin both sides by 45, yung numerator and denominator. So, 45 divided by 45, ilan? 1. 180 divided by 45 is 4. So, ang sagot ay 1/4. Dito naman tayo sa number 4. So, ganun ulit gagawin natin. 12 times 25, then 15 times 36. Ilan yan? 12 times 25, 300. 15 times 36, 540. Tapos, hahanapin ulit natin yung GCF niyan. Anong GCF niyan? 60. So, yun. 60 both sides. Divide natin. 300 divided by 60 is 5. And 540 divided by 60 is 9. So, ang final answer natin is 5 over 9. Dito naman tayo sa number 5. Ito medyo mahaba, pero same din naman yan. Pagtatabahin lang natin lahat ng numerator and denominator. Tapos, yun lang. Simpleng multiplication lang. O, ganyan. 7 times 3 times 5. Tapos, yung baba, 9 times 14 times 6. So, ganun lang. Ilan yan? 105. Yung sa denominator naman, ilan? 756. So, ano ang GCF nila? 21. Tama? So, 21 divided by over 21. So, 105 divided by 21 is 5. And 756 divided by 21 is 36. So, ganun lang siya. So, madali lang ito. Siguro, magkakatalo lang, medyo mahirapan lang kayo kung hindi kayo marunong multiplication or simple division. So, sa next video natin, pag-aaralan naman natin kung paano naman ang division in
fraction.